Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes at good morning po sa inyong lahat. Samahan niyo pa ako sa simpleng vlog na ito mga kabisnes at mayroon po akong sanang sabihin sa inyo mga kabisnes na kailangan ko po kasi talagang magtrabaho po mga kabisnes sa out of town. Ayun nga po no, mga kabisnes no. Ay talagang po, medyo kapos talaga ang takbo ng buhay mga business. So, sana maintindihan niyo po ako mga kabisnes sa aking ibig sabihin. So, gising ba tayo hanggang ngayon mga kabisnes? Medyo talagang malungkot yung araw. Kasi laging puyat. Nakakaidlip din po ng kaunti mga kabisnes. Pero laging puyat. Kasi medyo may karamdaman niya si Prissy mga kabisnes. So, kanya mga gamot mga kabisnes. At yun na gusto ko sana po magtrabaho sa ibang lugar kasi mayroong nag-o-open na magtatrabaho. So kailangan ko po talaga na magtrabaho mga business kasi hindi talaga ako kaya pag wala pong support na trabaho. Sana maintindihan niyo po ako mga ka-business. So, papaalam po siguro ako kay Kuya ka-business kung ano po ang maganda kong gawin para medyo makarecover po ng sa pang-araw-araw. Kasi may mga kailangan talaga na na mayroong masuportahan mga ka-business. Kasi sa gano'n na paraan, ang medyo makakatulong talaga ng medyo malaki pagka trabaho mga ka-business. Kasi mahirap po sa sa tawag nito, sa ganitong trabaho po mga ka-business. Talagang hindi po kaya hindi po talaga kaya pang-araw-araw. Parang hindi ko mabigyan ng solusyon yung aking mga pangangailangan o makatulong man lang sa mga tulad ng kapatid ko. Yung tulad nito ngayon, yung nakuha ko na sila Ray o sahod. Kulang pa po sa sa pagtulong mga kabisnes. Kasi yung kapatid ko, nasikaso ko. Tapos kailangan na niya ng matulungan. Kasi tatay din, isa din sa mga problema ko na gusto ko siyang umuwi dahil puro din puro din problema yung kanyang binibigay. So, hindi din ako makapag concentrate ng ng pag-iisip ng
ng diretso. Kasi hindi ko talaga masyadong maisip kung bakit. Kaya saka ano, sa katwiran talagang ano, ayaw niyang magpapigil o anong bagay na kanyang gawin. Kaya gusto ko po sana na ano, na magtrabaho para suportahan ko rin yung ano, yung kanyang pag-uwi sa probinsya. Tapos yung kapatid ko. Kasi po sa ano, sa pagtatrabaho po kasi mga business, pwedeng mag-overtime. Kasi kung halimbawa na mag-800 ang isang araw ko, di medyo okay siya sa loob ng isang buwan, mga kabisnes. Kasi bibilangin mo kung halimbawa diretso ang trabaho mo sa loob ng isang buwan, medyo okay siya. So sana po maintindihan niyo po ako mga business kasi ano, kailangan ko po kasi yung ganun ng trabaho mga business. Kahit medyo ano siya, medyo may kahirapan ng trabaho, eh kailangan ko pong tanggapin yun para nabigyan ko po ng solusyon yung mga pangangailangan ko mga kabisnes. Ano, siguro kung ano, paalam siguro kay kuya ng maayos. Tapos, siyempre po sa inyo mga kabisnes, naintindihan niyo sana ako na sa ganitong paraan ko na makatulong din ako sa mga problema, mga kabisnes ng aking pamilya. Lalo na sa ngayon, eh, maraming talagang kailangan na nangangailangan sa akin kasi sa loob ng isang buwan na gastusin, mga kabisnes, talagang ano, hindi talaga kaya kung halimbawa mga sahod mo lang 15,000, ganyan, 12, 12,000, 14,000, ganyan, 10,000 isang buwan. Hindi kaya po mga business. Kasi pag 10,000 lang ang sinasahod mo sa isang buwan, mayroon pa nga po akong sahod dito, 5,000. Hindi ko talaga kaya mga kabisnes. Kasi nalalo po akong malulugmok. So, sana na po nawaan niyo ko sana ako mga kabisnes kasi so, parang ano eh, maraming sabi sa akin na trabahong tamad, yung mga naghihintay lang, walang gawa po mga kabisnes. Tapos, yun na, marami po akong ano na mga nagtatrabaho, parang i-try ko ulit magtrabaho kasi lahat sila sa nakikita ko nagtatrabaho, parang nakakabayad talaga sila ng ano, ng mga utang. Marami din po kasi yung mga utang-utang mga kabisnes. Kaya kailangan ko po talaga magbigay ng sa mga ukol dyan mga kabisnes. Tapos, kasi kung hindi po talaga ako kilos, wala po, lalo lang po akong mababaon at hindi po ako makatulong sa aking pamilya mga kabisnes. Kasi talagang mahina po ako pagdating po dito sa ano, sa ganitong larangan mga kabisnes. Yung sa pag-vlog.
Kasi una-una hindi naman po ako marunong mag-edit. Wala rin po talaga akong ano na wala din po akong maisip na magandang content kasi wala naman po akong sapat na kakayahan na pera para magawa ng ano, pagtulong. Hanggang hanggang dito lang sa paikot-ikot lang ng ganito. Tapos, ah, wala ring ano, wala po talaga mga ka-business kasi kapagka nasa ibang lugar din naman, hindi rin ako masyado makaka-concentrate kasi, ah, alam niyo naman ako hindi masyadong maano magsalita, hindi 'pag hindi po ako masyadong nakaka-concentrate magsalita, wala rin kasi gano'n po. At ito, problema pa ay ito kay Prissy dahil yung kanyang karamdaman talagang napapagod din talaga ako mga ka-business. Gusto ko po talaga na ano, na medyo lumayo mga ka-business para ano, mabigyan ko ng ano, sarili ko rin para sa pagtatrabaho mga ka-business para mabata ko din ang katawan. Parang napakahina ko na po ngayon mga ka-business. Pero sabi na dun sa ano, sa mga iniisip ko po na ano, malayo na po. Talagang ano na, ah, ayun oh, grabeng inik niya. Kasi na, narating dito yung ano, kasi kakatulog niya rin po ka-business eh, anong oras na. Sobrang sakit yung kanyang likod, yung pinaka center point ng ano, ng kanyang buto dito sa likod. Pag ano, akit dito sa likod. Yung kanyang karamdaman. Eh kung sabi niya nga, kung magpa-check up, tapos ay malaki din pong problema mga business. Alam niyo na yung ibig ko sabihin kasi talagang ano, kaya sabi ko po, kailangan ko talagang mag-ano, kayod po mga ka-business para sa pangangailangan din siguro mga ka-business. So sana maintindihan niyo po ako at matulungan ko sila mga ka-business kasi una yung anak ko sa probinsya, nag-graduate na rin po. Nung nakaraan nagpadala din po ako mga ka-business kaso lang kapos din dahil maliit lang din. Tapos papadala din uli ako. Eh, yun nga po, hindi talaga sapat mga ka-business. Tapos siyempre, hindi naman sa lahat na panahon na sa akin ang lahat. Kasi malaki yung responsibilidad dun sa mga, siyempre, hindi lang naman ano, sa Bulacan, o sa sarili ko, dito sa amin. Sa buti nga si Prissy kahit paano, mayroon po siyang ano, extra na naging trabaho noon. Eh paano ngayon may karamdaman pa sa mga business. Kaya gusto ko sana magpahingaan niya muna yung kanyang pasok sa trabaho para hindi masyadong indahin yung sa kanyang likod mga ka-business. Naawa po kasi ko sa kanya. At kailangan kasi dapat hindi siya nagtatrabaho kasi may edad na rin po kami mga ka-business. Kaso lang, yun na nga, kailangan talaga. Kaya ganun. Eh, binantayan ko rin po siya hanggang ngayon mga ka-business. Lagi ko siyang sinasabihan na kunting tiis lang. Bagamat na nakakaiyak na wala kang magawa na tinitingnan ang kanyang kalagayan mga ka-business. Yun. Kaya sabi ko, din natin yan, paano din natin yan, patingnan din natin yung kanyang ano. So, ayun nga po no, sana
pag-isipan ko pa rin kung ano po ang ano, kasi ito lang po mga ka-business yung ano ko, hindi naman kaagad-agad siguro na ako aalis o anong bagay kasi basta ito po pauna lang po na pag-preparation na preparation ayun, na pagpaalam po sa inyo mga ka-business na sa pagtatrabaho, ayun. Kung ano man po ang kinatnan nito mga ka-business, tatanggapin ko po at kung ano man ang ano, mangyayari sa hinaharap kung sa pagtatrabaho ko mapabuti lang naman po ako doon mga ka-business. Yun. Sana po 'no, maging maayos yung ano, kalagayan ng aking problema sa financial po mga ka-business. Ibig ko sabihin para makatulong ako sa kapatid ko. Kasi kung halimbawa po na ano, yun na, kung kasi doon po mula umaga magtatrabaho ka, meron kayong mga overtime, may ganyan. Kung medyo okay lang din na ano, halimbawa kung abuti ng mga 20,000 isang buwan ko, edi malaki pong maging tulong o kumbaga makabawas po ako ng mga utang ko. Kasi talagang ano po mga ka-business, basic kasi po mga ka-business, nung mga nakaraan na hindi ko po sinasabi sa inyo, ito po isasabi ko po sa inyo. Nung mga nakaraan, nagpa-doktor po siya, yun nga, magkano po din yung ginastos namin. Tapos si tatay, mga ka-business, ilang bisis po siya na hospital na kailangan po talaga na dalhin dahil po sa siya'y hindi niya rin po kaya mga business. Tapos wala din po naman iba talagang ano na maasahan mga ka-business. Si kuya naman kasi wala rin siyang inaasahan na trabaho. Yun lang yung gunting na kanyang pinaghanap buhay, yung mga ano niya, ang sabi niya, ninakaw pa mga ka-business. Kasi sinabit niya lang daw doon, mga gamit niya nawala. So, hindi daw siya makapagbigay kay tatay ng tulong kasi wala siyang mga gamit. Kailangan ko pa na bibilhin. Kailangan ko pa na magbili para nabigay sa kanya yung gamit niya na nawala. Sabi niya, bilang mo na ako ng gamit para makatulog niya ako kay tatay. Sabi niya gano'n. Anong ibibili ko kasi tapos din. Yun, ang tangi ko lang talaga nagagawa kay tatay, yung bilan siya ng pagkain. Yan. Tapos gagawa po ng konting pamalingke. Tapos sunod na linggo, wala naman ng pagkain. Mga business, hindi pa makakarati yung tawad natin, wala na siyang pagkain. Ayun. Diskarte, siyempre utang na naman po mga business, utang. Ayun. Saka halimbawa, lagay mo na lang ng 1,000, isang buwan. Ganyan. Tapos, dito sa amin, sa namin yung presi, talagang kapos po talaga mga ka-business, hindi ko talaga kaya yung kahit anong pong budget ko. Kailangan ko po talaga magtrabaho mga ka-business.
para mabigyan solusyon yung problema mga kabisnes. Ito po mga kabisnes, hindi naman po ano, kaagad-agad. Kumbaga, siguro kung halimbawa po na dumating yung dito yung tao mga business, kasama ako sa kanya sa trabaho at siguro yun na yun, kapag trabaho, kahit ano po, basta medyo okay yung trabaho. Pero ito po mga business, ano siya ng sa construction mga business. Yan na naman po kasi ang kaya natin, wala naman tayo ibang kayanin ng trabaho po mga business. At sana po maintindihan niyo po yung ganitong kalagayan ko mga kabisnes. Kasi maraming salamat sa inyo sa pagsama niyo sa simpleng vlog na ito mga kabisnes. At siyempre, salamat po ako sa walang sawang suporta ninyo sa Kabisnes Official, Papa Dins TV, Pamilya Kabisnes, at siyempre sa amin po mga kagawang. Thank you very much po sa pagsama walang sawang pagmamahal at suporta sa yung lahat po mga kabisnes sa Luzon, Visayas, Mindanao, at saka siyempre mga kabisnes sa ibang bansa. At dun sa mga kabisnes natin na patuloy na nagmamahal po sa Kabisnes Official. Thank you very much sa mga sponsor, sa mga secret viewer, mga viewer. Sa maraming salamat po sa inyo. At dyan sa Negros, mga kababayan ko dyan, Iloilo, Cebu, sa Mindanao. Lalo po sa mga sa lahat naman po ng sa Luzon, Visayas. Yun. At hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na ito mga kabisnes. Sana sa mabuti po kayong kalagayan. Hanggang dito na po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes na minamahal. Thank you very much po.